Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal na mga pangyarihan sa lahat, muli sa gabing ito, kami po ay dumudulog sa trono ng biyaya. Hiningi po namin ang iyong gabay at patnubay, lalo na nga po sa pakikinig ng salita. Ito po ay magsilbing hamon at gayon din paalala, kalakasan sa aming pong pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Dilangin po namin ang nasa loob ng iglesia at maging sa kanilang mga tahanan sa online, nanonood, nakikinig, naway mabiyayaan po na yung salita na hindi lamang ito mapakinggan kundi ito ay maisapuso at may apply sa kanila pong pang-araw-araw ng buhay. Pagpalain mo, Panginoon, oras na magbugugol, maging sa mga kapatiran, patungo dito, ingatan mo at naway sama-sama kaming pupuri at naglulahati sa iyong pangalan. Lahat pong ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Good evening po. Yan, salamat sa Panginoon dahil nandito po tayo magpuri sa Kanya. Tayo po'y magsitayo at tayo po'y umawit. Lahat ay aking ibibigay. Magising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Tanggapin ko si Jesus, aking Diyos. Nagbagong lahat sa buhay ko. Bagong ligayang nadarama. Bagong pag-asang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niyang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Patuloy po tayong mawit sa ating Panginoon. Mansion over the hilltop. Now I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in the city where the ransom will shine, I wanna
mansion my own. I got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk the streets that are purest gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of the city. I want a mansion, a harp and a crown. I got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk the streets that are purest gold. Amen po. Kapuri-puri nga po ang ating Panginoon at tayo po'y magkamain sa bawat isa at kamustahin po natin. Kantahin rin po natin, Ligaya ng Buhay. Buhay, kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen po. Mari na po tayo munang magsiyo po at tayo po'y dadako sa ating mga announcements. Yun. Yan. Pagpapakumbaba at pagsisikap. Yan po ang ating tema sa ating darating na Sunday. Yan po ang 1 Corinthians 15 verse 9 and 10. Yan. Special mission, gift giving po yan every last Sunday of the month. And ang ating adult Sunday school class sa March 31 po yan. Ang ating tema po is Union with Christ. Yan, yun no. Sa mga gustong matutong maggitara, yan, every Sunday. Yun no, starting po siya ng March 24. Yan, every Sunday po yan. Lumapit lamang po tayo kay Brother Junay. Yan. And the Lord's Supper po, do this in remembrance of me. 1 Corinthians 11 verse 24. Yan, every end of the month po yan, ginaganap po dito sa ating Bethany Baptist Church. Yan, after po ng Adult Sunday School Sunday. Yan po. Yan, excited na po ba tayo? Sa ating church family outing, darating po na April 9, 2024. Yan, mas maaga po yata, mas maganda, Pastor, no? Para makapag-exercise. Yan po ang ating venue sa ating tea house. Yan, sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Yan, tea house. Yan, entrance fee. Sa adult, 30 pesos. Sa student naman po, ay 15 pesos po sa PWD Seniors
And sa ating mga chikiting, 7 years old below, yan po ang free yata, free. Yan, sa parking fees naman po, sa mga magpupunta ng may mga sasakyan, yan po yung mga rates. And yun huwag pong mag-alala dahil ano kaya yan? Yun, tayo na lang pala yung pupunta dahil libre na po pala. Wala na pong babayaran, hindi na tayo magdadala ng pera or something. Ang gagawin lang po natin is mag-register. Yan, and wag po nating hahayaan na tayo lang magdadala, ay tayo lang ang dadali natin. Magdala rin po tayo ng ating baon para sa salo-salo. And huwag kakalimutan yung tumbler para pag hiningal tayo or sa sobrang saya natin sa pagpuri sa ating Panginoon, hindi po tayo mauuhaw. Yan. Hanapin lamang po si Sister Erica. Yun. Muli. Tayo po ulit magpuri sa ating Panginoon. Tayo po magsitayo. Uwitin po natin, sumasamba, sumasamo. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwi na ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Tunay kang Maginoo na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalay mo, O Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, handog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Ang pagmamahal
Ama. Amen po. Tayo po nang magsiyo po at dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tawagin ko po si Brother Conrado. Magandang gabi po sa ating lahat narito sa loob ng iglesia. At ganoon din po sa mga nasa kanilang mga tahanan. At naway maging biyaya po para sa atin at ating pong masumpungan ang ating pangangailangang espiritual sa gabing ito mula po sa salita ng Panginoon. Ang ating pong paksa sa gabi pong ito ay may pamagat tumiwala sa pangako ng Diyos. Tumiwala sa pangako ng Diyos. At ito po ay makita natin sa text sa Romans chapter 4, verse 20 at 21. At inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat para sa pagbasa ng sabay-sabay sa dalawang talatang ito, Romans chapter 4, verse 20 at 21. Handa po? Basa. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. 21, at lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Okay, mag-isip na po tayong lahat. Umiwala sa pangako ng Diyos. Ayan po, sana po lahat tayo, huwag mag-alinlangan. Sabi nga dyan sa English, staggered, huwag tayo magkaroon ng doubt sa salita ng Panginoon. Kundi ito po'y ating panghawakan. At bali, ikot po ang ating pag-aaral, ito doon po sa buhay ni Abraham. Kay Abraham po tayo ikot at makikita po natin dito kung ano yung mga pangako ng Diyos at yung katuparan po nito. At hindi po kadali na tayo ay maniwala kaagad, sumampalataya doon sa mga pangako na iniwan sa atin ng Panginoon. Tulad kay Abraham. Dahil si Abraham, alam niyo nung siya ay pangakuan ng Diyos na magiging isang malaking bansa, at maraming mga inapo, 75 years po siya. At sabi nga natin, ay wala na sa panahon si Sarah nung siya po ay nanganak. Wala na sa panahon. At si Abraham, 100 taon, biro niyo po yun, Kaya ito po ay isang katakataka, sa buhay po ng mga tao ng Diyos. At sabi nga po dyan dito po sa Genesis chapter 12 verse 2 yung unahan lang, sabi dito, at gagawin, ito yung pangako, wala po yan dyan, at gagawin kitang isang malaking bansa. Ayan, At sa Genesis 13 verse 16, inulit po ito, sabi, at gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi. Pero sabi ko nga, sa tagal nung yung pangako, ay medyo kumiling, yung isipan, paniniwala ni Abraham. Sabi diyan sa Genesis 15, verse 3 and 4, sabi po diyan, at sinabi ni Abram, narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito, isang ipinanganak sa aking bahay, ang siyang tagapagmana ko. Verse 4 po sabi, at narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito. Si Ismael po yun, Si Ismael po yun. Sabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. Kaya medyo na twisted, may konting doubt, sa haba ng panahon na lumipas. At
isa pong, ano masasabi nito, si George Mueller, isang British pastor po, ano, and orphanage founder. Sabi po niya, the more difficult the situation is the easier is to have faith in God. Parang mahirap unawain po, ano? Pero yun po ang katotohanan, ano? Na kailangan po yung meron tayong faith, pagtitiwala, ano, sa Diyos. Kaya ang ating pong bahagi, sabi nga dito what must a Christian do to enjoy God's promises, ano? At may tatlong bahagi po, ano, yung ating pong pag-aaral, pero maiksi lang po ito, ano? Sabi nga dyan sa una, maliwanag po, no, sa ating pagtitiwala sa Diyos, unang-una po, huwag mag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sabi dyan sa verse 20, no? Sabi, kundi pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya. Yung una pong bahagi, no? At sa English nga, sabi ko nga is, staggered means to doubt. Hindi dapat tayo magkaroon ng pag-alinlangan o di paniniwala. Kaya nga po, kung babalikan natin ang Israelita, no? Israelita po, bakit hindi sila nakapasok sa Promised Land? Naroon po unang-una yung unbelief. Unbelief. Di pagtitiwala doon sa mga pangako ng Diyos. Kasi kung pag-aaralan po natin ang pag-aaralan natin yung pangako ng Diyos, mula pa kay Abraham, ay naroon na yung Promised Land. Kasama na po ron. Biro nyo, mapupunta pa sila, sabi nga, doon sa Ehipto. Mapupunta pa sila sa Ehipto ng mahabang panahon. Pero, sila ay dadalhin doon sa pangako ng Diyos na lupa. Kaya nga tayo, kuminsan nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Kasi kuminsan, di ba, meron tayong mga inilalapit, hinihingi sa Diyos. Ngunit, sa tagal ng ating paghihintay, tayo ay naiinip. Di po ba, naiinip tayo Minsan, gusto natin kasi kagad makuha yung ating mga hinihingi sa Panginoon. Katulad po nga ni, di ba? Ni Abraham at ni Sarah. Nung nangako ang Panginoon, lumilipas ang panahon, nakita nila ni Sarah, hindi yata mangyayari. Kaya ibinigay niya yung kanyang alila, di ba? Kaya nga lumabas si Ismael. Sa pagkakamaling yon, alam niyo ba yung paligid ng Israel, yung mga Palestina na yan? Yan po yung mga, sa panahon natin ngayon, yun yung mga tao na nagiging kaaway po ng Israel. Kita niyo yung resulta? Hindi man kagad nangyari, ngunit merong resulta. Yun po yung unbelief. Hindi sila nakapasok sa Promised Land. Sabi nga dyan sa Hebrew chapter 13, 18-19, sabi dyan, at sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yung mga nagsisuway, yung mga Israelita. At 19, at nakikita natin na sila hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kaya tandaan po natin na lalo na sa panahon natin ngayon, kasi po ang pangako ng Diyos ay tiyak po yan. Tiyak yan. At sabi nga po sa 2 Corinthians 1:20, sabi diyan, sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman sa Kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamagitan namin. Hindi po nagnono ang Diyos Kita nyo, sa panalangin natin, wala tayong nakakitang no. Pero, ano mapapansin natin?
may mga pagkakataon sa panalangin natin, hindi kaagad tinutugon. Bakit? Kasi nga, may mga problema. Sabi nga ni Christ, di ba? Kung yung mga anak nyo, sabi gano'n, na kayong mga masasamang ama ay humihingi ng tinapay, di ba gano'n? Bibigyan nyo ba ng bato? Ibig sabihin, hindi magiging maganda yung resulta. O ng isda, ibibigay nyo yung ahas. Ibig sabihin, magiging ika nga na hadlang pa yung mga bagay na hinihingi natin. Kaya, kinakailangan, ang nais ng Diyos, itama muna natin yung ating mga sarili, yung ating puso. Wala namang problema sa Panginoon eh. Ano namang bagay na hihingi natin eh. Di po ba? Walang problema eh. Kung ika nga, ito ay makakapagbigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Kita nyo, ano? Kaya nga kay Santiago, di ba? Sabi niya, humihingi kayo para ano? Para sa sarili nyo lang na kalayawan. Hindi para sa kalooban ng Diyos o sa pangangailangan ng mga tao. Yun po isa talaga po ang nagiging resulta, no? Katulad po ni di ba, kung naalala natin, si Thomas. Kilala natin si Thomas, di ba? Siya yung isa sa 12 apostoles ng ating Panginoon. At nang ang Panginoong Hesus ay bumangon, di po ba, pumaroon siya doon sa pinagtitipunan ng mga alagad. At nung time na yon ay wala si Thomas. At nung siya dumating, sinabi nung kanyang mga alagad, ang Panginoon nagpakita na buhay na maguli. Alam, hindi ako naniniwala, sabi niya, di ba? Malibang makita ko yung butas ng kanyang palad at yung kanyang tagiliran, maipasok ang aking mga kamay, ay hindi ako maniniwala. Sabi niya ganon. At sumunod na linggo ay pumaroon uli ang Panginoon. At naroon na si Thomas. Kaya ano sabi ng Panginoon? Thomas, halika. Huwag ka nang mag-alinlangan. Isuot mo ang daliri mo sa butas ng aking mga palad at sa aking tagiliran. Di po ba doon lamang siya lubos na naniwala? Kasi ilang beses nung sila ay kasama-sama ng Panginoon sa pangangaral, di po ba? Ilang beses sinabi ng Panginoon yon, yung kanyang pagdurusa, yung kanyang kamatayan, halos 3 beses. Pero dumaan lang doon sa kanyang padinig, wala na. Kaya sa atin po, no, sa ating pag-aaral nating devotion o pag narito tayo sa loob ng iglesia, at ika nga, buksan nating maigi yung ating pandinig. Unawain natin kung ano yung sinasabi nung mga salita ng Diyos sa atin. Kaya nga po, ano man ang pangako ng Diyos, maaaring ito'y madelay, ngunit ito'y sigurado, 100% na ito po ay matutupad. Matutupad po yan. At sabi nga sa Matthew 24, Verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kita nyo? Makikita ba natin yan eh. Kung babalikan natin yung mga pangako sa Old Testament. May mga pangako doon sa Old Testament na naganap mismo doon sa Old Testament. Gaya nga nito, yung pagpasok nila doon sa Promised Land. Natupad po yun. Merong pangako sa Old Testament na naganap sa New Testament. Yung kapanganakan ni Christ, yung kanyang sakripisyo ay naganap. Di po ba? Kaya mahaba, napakahaba ng mga distansya, taon, lumipas. Ngunit yun ay naganap. Kaya bawat salita po, pangako ng Diyos, ay magaganap. Magaganap po yan. Kaya pangawakan po natin yan
sa ating buhay. Dumaan man tayo sa mga sakripisyo, dumaan man tayo sa anumang paghihirap sa ating pong paglilingkod, maging sa ating kabuhayan, ay nariyan po siya. Sabi nga, hindi niya tayo. May makita po natin yan. Hindi niya tayo pababayaan. Lalo na kung yung mga bagay lamang na material. Bakit? Kasi yung kaisa-isa niyang anak, Roma 8:32, hindi niya ipinagkait, di po ba? Gaano pa kaya yung mga bagay na material lang? Kaya walang imposible po sa Panginoon. At pangalawang bahagi po ay lumakas, sabi nga, ang tiwala. Lumakas ang tiwala. Teka muna, merong lumakas ang tiwala sa pangako ng Diyos. Sa verse 20, yung pangalawang bahagi, sabi dito, kundi lumakas sa pamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Niluluwalhati ang Diyos. At sa atin po, makikita natin sa buhay ni Abraham. Sabi nga natin, nung tinawag siya at nung pinangakuan siya, doon sa Genesis chapter 12, verse 2 and 3, sabi doon, ay gagawin kita, sabi rito, gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at pagdadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. At verse 3, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Gawa ni Christ. Gawa po ni Christ. Kaya napakaganda po yung mga pangako ng Panginoon kay Abraham. At kaya nga po sa pamagitan ng mga pangako, parang nahikayat siya, kahit na hindi niya alam kung saan siya dadali ng Panginoon, sumunod siya. At sa kanilang paglalakbay, siyempre, maging buhay Kristiyano, meron tayong dadaan ng mga mga obstacle, sabi nga parang runner, di po ba? Doon sa mga mananakbo, kuminsan merong mga tinatalon pa yan, maliban doon sa pagtakbo nila. Merong mga harang yan, merong mga tubig. Ganyan din po ang buhay natin. Hindi nga smooth sa lahat ng oras. Pero sa kabila nun, patuloy lang. Patuloy lang at patuloy. Lumakas ng lumakas. Kasi parang runner, di po ba? Kailangan mo ng practice, parati sa tuwina. Huwag kang titigil para lumakas ka. Pati yung energy mo ay lumakas. Yun po yung kailangan natin. Lumakas yung ating faith, pananampalataya. Alamin po natin ang pangako ng Diyos, kasi ang pangako ng Diyos, ay medyo kuminsan na hindi natin maunawaan, mayroong mga personal, may pangkalahatan, yung pangako niya. Kaya tingnan po natin yung mga pangako niya na nauukol para sa atin. At sabi nga ay ito po ay magbibigay sigla ang mga pangako, di po ba? Magbibigay kasiglahan. Sa 2 Corinthians 7:1 ay ganito po ang sinasabi, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kaya kailangan po yung ating pong kaisipan ay doon ma-focus sa mga bagay na makalangit. Kasi dito sa lupa, sabi nga, parang tayo, sabi nga ni Pedro, ay pinapractice na natin yung pamumuhay para sa kabilang buhay doon sa langit. Kaya ito yung kanyang salita, na ito yung guide natin, na kapag ito ay akma-akma sa ating buhay at nakuha natin yung nais ng Diyos, na ating lakaran o ipamuhay, ayan po, handa na tayo na
manirahan sa kabilang buhay. Kasi talagang ang mga tao, di ba, anong paningin? Anong paningin ng mga tao sa kasalukuyan? Maging mga Kristiyano, ayaw nang umalis sa mundo. Di po ba? Ayaw na. Bakit? Lalo na kapag nagtatamasa sila ng magandang buhay. Ayaw nang umalis. Ayaw nang umalis po dito. Ngunit hindi nila alam, yung kabilang buhay ay mas higit na palugod-lugod. Kasi sabi nga ng Bible, di po ba? Hindi po natin daw maisip ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kabilang buhay. At tayo ay mamamangha kapag nakita na natin yung mga bagay doon. At siguro maaaring pag nakita natin yung mga bagay na yun, isipin natin, sana Panginoon, noon mo pa ako kinuha. Lalo na kapag tayo dumadaan, ngayon, pastor nga, senior, sabi nga, dyan nagsisimula yung mga natin yung mga karamdaman natin, papaakyat na yan, paparami na yan. At sabi nga, ay maraming, sa Romans 8, di ba, marami ng mga, sabi, ay parang ayaw na rito sa lupa. At sabi nga ng, masigit yung mga mananampalataya. Nais na nilang makapiling ang ating Panginoon. Nagbibigay kasiglahan po ito, lalo na yung mga pangako ng Diyos. Ano ba yung mga pangako? Isa na doon yung mga reward, di po ba? 2 Corinthians 7:1, sabi nga, yamang taglay natin, sabi ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan, ng laman at ng espiritu na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kaya, magtiwala po sa pangako, hindi sa pagkakataon na lamang na ating pong pinagdaraanan. Katulad po nila Shadrach, Meshach, di po ba, yung mga kaibigan ni Daniel, di po ba? Kamatayan ang kanilang hinaharap, pero ano sabi nila? Hindi po kami maglilingkod sa inyong mga idol. Sabi niya gano'n, alam namin kami ililigtas ng aming Panginoon. Ngunit, hindi kami maglilingkod. Nanindigan po sila, di po ba? Hanggang sa kamatayan. At nakita naman natin kung ano naging resulta, maging maganda, maayos, yung kanilang kalagayan at paglilingkod doon kay Nebuchadnezzar. Gaano mang kalamidad ang dumating sa Christian life, huwag susuko o mag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi patuloy gawin ang iyong tungkulin. May tungkulin tayo, di po ba, bawat isa. Ang tungkulin natin, hindi lamang sa iglesia, tandaan natin sa ating pamilya, sa ibang tao, at kani-kanino mga tungkulin na tayo ay merong ginagawa. Dapat po, doon tayo ma-focus. Doon ang isipan natin, buhay, maisagawa natin. Kaya sa akin po, bilang isang na naiwan, ako naiwan po sa aming tahanan. At si Mrs. yung kumakayod Medyo malakas siya malakas pa siya At meron pang mga sideline yun Kaya po niya Pero ako talagang pag luluhod nga lang, pag lang ako, hirapan na ako. Pero mga gawain sa bahay, simula pa lang sa umaga, paghahanda ng mga baon, pagkain ng mga bata, mga papasok. Ayan. Hanggang sa kuminsan, paglalaba, at mga reto-retoke, mga repair sa bahay. Yan po yung tungkulin ko. Kaya kuminsan, natatapos ako mga hapon na. Yun ang pinakapahinga ko. Pero sa biyaya po ng Diyos, nagagalak ako, may kagalakan ako doon sa ginagawa ko po. At sana ganun din tayo, Yung lalo na yung mga anak-anak natin, mga kabataan. Tutulong tayo sa ating mga magulang. Hindi pwedeng iasa natin sa kanila lahat. Okay, pangatlo, mangyayari ang lahat ng pangako ng Diyos. Ayan, sabi sa 4:21. Sabi nga ay hindi tayo mapapahiya o na magtiwala
sa pangako ng Diyos. 2 Timothy 1:18, sabi diyan, dahil dito ay nagtiis din ako, sabi ni Pablo, ng mga bagay na ito sa kanya pong buhay bilang manggagawa ng Panginoon. Sabi niya, nagtiis din siya at marami siyang pinagdaanan, paghihirap, mga sakripisyo, at iba pa, mga bagay. Sabi, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayahan. Talagang lubos yung pagtitiwala niya sa Panginoon, sa kabilaan ng anuman ang maganap, mangyari sa kanyang buhay. Ang basehan ng ating pagtitiwala sa Diyos ay unang-una nga po mula sa kanyang salita. Sabi niya sa awit 33 verse 6, ito po yung isang bagay lang. Gusto ko maraming mga makita tayong mga halimbawa rito. Sa awit 33 verse 6, sabi diyan, sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Kita po ninyo, inihanda po ng Panginoon lahat yung mga pangangailangan ng tao. Babalik tayo sa Genesis, di po ba? Genesis at sa chapter 1, makita po natin, inihanda ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan ng tao bago niya nilalang ang tao. Kasi tayo po yung obra maestra, pinakamahalagang nilalang ng ating Panginoon. At gayon din, ay dapat din po nating unawain, na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya panghawakan po natin yun, Sabi nga, lalo na yung katiyakan ng kaligtasan na yon, sabi sa John, chapter 6, verse 37, sabi, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ayan po, hindi po niya itataboy sino mang nagtiwala sa Kanya. Kaya lahat ng tao na nagsisi, kumilala kay Kristo, doon sa Kanyang ginawa sa krus, sa Kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ay sapat. Sapat po na kaligtasan. Sapat na yon. Wala na tayong idaragdag para ay malubos yung kaligtasan. Sapat na yon. Sapat na po yon. Kaya nga sabi rito sa Philippians chapter 4 verse 19, at sabi, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Kita nyo, lahat po ng kayamanan nasa ating Panginoon. At maging hindi lang kayamanan, lahat ng bagay na na inihanda sa atin doon ng Panginoon ay makikita po natin. Talagang doon pa lang siguro sa entrance, pagpasok pa lang, sabi nga, purong ginto ang ating daraanan. At sa mga wall, iba-ibang uri ng mga stone, mga bato. At naalala ko po sa panahon ni Alexander the Great, ay meron pong mga tao na lumalapit sa kanya, na humihingi ng mga tulong. At nung makita ito nung kanyang tagapag-ingat yaman, sabi, pakalaki naman itong hinihingi mo, sabing ganun. Kaya inilapit niya kay Alexander, Sir, masyado yatang malaki itong hinihingi ito, may bibigay ba natin to? Ano mo sabi ni Alexander? Alam mo, kaya niya hinihingi yan, alam niya kung gaano kalaki yung aking kayamanan. Ibig sabihin, talagang malaki. Kasi biro mo, ilang mga bansa yung kanyang nasakop, di po ba? At yung mga loot, yung mga nakuha nila. Iba't ibang uri, di ba? Mga may ginto, pilak, at mga kasuutan, at iba-iba pang mga bagay.
Kaya kuminsan ay sa paghingi natin, ay nag-aalangan tayo na hingin yung bagay na iniisip kagad natin, hindi maibibigay ito ng Panginoon Pero wag natin ikang husgahan kagad ang Panginoon. Sapagkat sa Kanya lahat ang kayamanan na yan. Sa Kanya po yan. At anumang oras pwedeng ipagkaloob sa atin yan. Kaya nga sabi, wag tayong mga balisa, Sabi nga na mga sabi, ano ang aming kakanin, anong aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Dadapot, hanapin muna ninyo ang kanyang, Psalm 33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idalagdag sa inyo. Kita nyo, kasi may mga tao talaga na yung unang mga araw pa lamang, kunyari, pagbabayad ng mga bills sa kuryente, sa tubig, kababayad lang. Alam niyo, inaalala niya yung sa susunod na buwan. Samantalang nakabayad na siya. Meron akong kausap na gano'n, yung mga nanay, doon sa Antipolo noon. Hindi po dapat, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat. Ay ipagkatiwala po natin sa Kanya yan. Alam po niya lahat yung ating mga pangangailangan Hindi niya tayo, sabi nga, iiwan o pababayaan sa ating kalagayan, kundi ibubuhos niya yung ating pangangailangan. Basta't tayo ay magtiwala, sumunod, at gawin yung Kanya pong kalooban. Kaya nga po, di ba, na sa pagsunod nila, bagamat papunta sila sa promised land, marami silang pinagdaanan na mga paghihirap, yung mga Israelita. Nandyan yung mga pagdadaing nila, kung ano mga pangailangan, tubig, pagkain, di po ba? Ngunit, nandun pala ang pagsubok. Nandun ang pagsubok, doon sa ilang. Kaya nga po maraming hindi nakapasok, Sabi nga natin, maging si Moises, hindi nakaparoon doon sa promised land. Hindi po sila, si Joshua lang at si Caleb, na nanggaling doon sa Ehipto. Natupad po yun, di po ba? Sa ating tagapagligtas, sabi ko nga kanina, di ba? Pangako noon, natupad. At ngayon tayo ay magtatamasa ng biyaya mula sa Panginoon Diyos. Anumang oras tayo ay kunin niya. Kaya pakatandaan po natin to, itong mga pangako ng Diyos. Napakaraming pangako ng Diyos sa atin. Isa-isip po natin yan at ito yung magbigay sa atin ng kalakasan. Kung dumarating sa buhay natin yung mga pag-aalala, pag-aalinlangan, at mga paghihirap. Kasi merong katapusan yan. Ngunit kapag tayo naroon na, lahat ng bagay na yan ay wala na. Maging karamdaman, di po ba? Mga karamdaman natin, mga sakit, wala na lahat yan. Sa ating pagtatapos, ang ating bahagi sa mga pangako ng Diyos, ano bahagi natin? Ang magtiwala. At ganap na pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Samantalang nag-iintay sa katuparan nito, sabi nga ay tumagal man ang ating paghihintay. Tulad sa pangako ng Diyos kay Abraham, huwag mag-alala at mag-alinlangan sa Kanya. Sabi nga sa Hebrews chapter 10, verse 23, sabi na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Yan po yung ating pag-asa Yung bagay na mga ipinangako ng Diyos. Upang wag mag-alinlangan. Ano sa huli? Sapagkat tapat ang nangako. Walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Maraming magandang gabi po at tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal na dakila, salamat po sa iyong mga pangako na iniwan sa amin. Tunay nga na ito ay aming mapanghahawakan hanggang sa dulo ng aming buhay, Panginoon. At dalayan nga po namin ang bawat isa na narito, nakikinig, naroon sa kanilang mga tahanan,
na naway masumpungan po nila ang lubos na pagtitiwala sa iyong anak na si Jesus, lalo na sa kaligtasan. At gayon din sa Diyos Ama na siyang nangako ng mga bagay na ating makakamtan, hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa, kundi maging sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, at meron kaming mga paalala, hamon, upang kami ay lubos na magpatuloy at aming gawin ang iyong kalooban. Salamat po. Ang lahat po ito ay aming dinadalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po. At dadako po tayo sa ating pamimigayan. At sabi nga po dyan sa Lucas chapter 12, verse 33 and 34, ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo'y mga glimos. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma. Isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na do'y hindi lumalapit ang magnanakaw o naniniraman ang tanga. 34, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang iyong puso. Tayo po ay dumako sa panalangin. Aming Amang Banal, lubos po kaming papasalamat sa iyo pong mga biyaya sa araw-araw, sa mga lumipas, taon, buwan. Hindi po namin kaligtaan, Panginoon, ang magpurit at magluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat kung paano ibinigay mo sa amin ang kaisa-isa mong anak at hindi ito pinagkait, yun pangkayang mga bagay na pangangailangan namin sa aming pisikal na pangatawan. Dalangin po namin sa aming pagbigayan, ikaw po ang may taas at maluwalhati. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Tayo po ay magpasalamat. Aming Amang Banal, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga anak na patuloy na bukas hindi lamang ang kanilang palad, kundi ang kanilang mga bulsa sa pagkakaloob pangailangan ng iglesia. Dalayan ko po sa nalikom na salapi, pagpalain mo rin ito, Panginoon, at matustusan mga pangangailangan ng iglesia, at lalo, Panginoon, na sumulong ang iyong gawain, maabot ang marami pang kaluan din nakakilala sa iyo. Salamat po sa bawat isa at patuloy na ikaw po magpala, magbigay kalakasan, kalusugan, kanilang pisikal na pangatawan, at magawa at magampanan ang aming po mga tungkulin sa araw-araw. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayong lahat. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you
we crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yes, Lord, thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Natili po tayo nakatayo. Tayo po ay magsalamat. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo pong pangunguna sa aming gawain, sa gabay ng iyong banal Espiritu. At dalayan nga po namin, Panginoon, naway ang mensahe na amin pong napakinggan sa gabing ito ay amin po itong ilagak, itago sa aming mga puso at isipan, na sa tuwina ay aming maalala ang lahat mong mga pangako, lalo na nga po ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa narito at maging ang mga nakikinig, nanonood sa kanilang mga tahanan, na naway hindi lamang ito napakinggan, kundi patuloy na ito'y gumawa, kumilos, magpalago sa kanila pong buhay Kristiyano at ganapin ang iyong kalooban at ibahagi ang pinakamasayang balita ng kaligtasan sa maraming kaluluwa hindi pa nakakilala sa iyo. Ama, sa pansamantalang paghiwalay, hinihingi po namin kung manguna at mag-ingat hanggang sa aming tahanan.
At gayon din sa aming pagdulog, sa iyo pong paanan, sama-sama sa panalangin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na paghihintay sa iyo pong kadugunan. Salamat po sa lahat ng ito, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Samang sa ating pong panalangin.